Sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin. Ako, huwag na tayo magbulahan, no? Not a Regal POV. Alam na ba ninyo ang mastermind sa walang habas ang damakmak na korupsyon sa flood control? Kung hindi po ninyo alam, pakinggan po natin si Mama Lo Tiquia dahil alam na niya ang mastermind. O ito, Vice Ganda, pag-usapan din po natin ito, anak ng kagwang. Vice Ganda, na-recruit si Attorney Regal Oliva. Na-recruit nga ba ito? O talagang noon pa, kakulay na ni Pitrang Kabayo? Pero hindi nakaligtas sa taong bayan. Agad kinuyog ng mga DDS ang naturang Regal POV. Anak ng kaguwang, Naalala ko to si Regal Oliva, Attorney Regal Oliva. Nagsimula po ako sa kanya nag-follow nung lumabas po siya sa kay Mayor Basti, si Imbasti. Yung ang Dabawin niya ba 'yon? Na talagang maganda naman yung mga komentaryo niya. Para sa bayan, meron kang malalaman, may mga impormasyon kang dagdag kaalaman, informative yung kanyang mga content. Pero nagulat po ang lahat ng mga Duterte diehard supporters dahil yung nakaraang content niya ay pinuruhan niya talaga ang mga Duterte. Hindi lang si former President Rodrigo Roa Duterte, pati si Vice President Inday Sara Duterte, pinuruhan niya ho dito. Nung una, akala ko talagang pure commentary lang, tapos pagdating sa dulo ay babawi, yung pala lalong binaon niya ang war on drugs ni former President Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan. Bakit naikunik ko kay Vice Ganda? Dahil nga, alam na ho natin si Vice Ganda, binanatan rin niya si Tatay Digong. At nung bumanat si Vice Ganda kay Tatay Digong, si Attorney Oliva, bumanat din kay Vice Ganda. Pero ngayon, naiba ang ihip ng hangin, si Attorney Oliva naman ang bumanat kay former President Duterte. Ang tanong dito, magkano, anak ng kagwang? Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga bago, huwag po kayong mahiya. Isang pindot lang po yan, subscribe na agad, at mabuhay po tayong mga Pilipino. Sunod-sunod pa rin po ang baha, bagyo, lindol sa ating bansa. Dahil nga ho, sa korupsyon ng gobyernong Marcos. Sa Cebu, lindol, at sa Davao. Sa mga nabiktima ng lindol sa Cebu, nakatulong na po ang SMNI Foundation. Pero ngayon po, ngayong araw yata, ay tutungo na naman ang SMNI Foundation sa Davao Oriental para magbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng dilubyo. Mantakin mo, singiwiim, trilyon-trilyon ang pundo, pero ginawang negosyo ang pagtulong, nagbibinta pa ng bigas. Panoorin po muna natin itong video ng SMNI. After the recent tragedy in Cebu, our nation now faces another ordeal. On October 10, Davao Oriental was struck by two earthquakes, a 7.4 magnitude and a 6.8 magnitude, and aftershocks continued to shake the region, leaving families in fear and uncertainty. The SMNI Foundation Incorporated, while still conducting relief operations in Cebu, is now gearing up to bring aid to Davao Oriental through the generosity of our sponsors and donors, who remain steadfast in helping our fellow Filipinos. This mission of compassion will soon reach those in urgent need. Some choose to remain anonymous, yet their kindness continues to touch countless lives. We will carry out a series of relief operations in Davao Oriental. Yan po For yung those who wish to extend help to the earthquake victims, donations can be sent via GCash at +63 995 284 9117 or +63 917 714 1820. On behalf of the beneficiaries, we extend our deepest gratitude to everyone helping to bring hope and comfort to our brothers and sisters in Davao Oriental. Ayan, palakpakan po natin yung SMNI Foundation. At maraming salamat po sa mga subscribers ko, mga moderator na bigay ng tulong diyan sa SMNI Foundation, mga sponsor, thank you so much po sa inyo. At sa mga tumutulong pa, tutulong, maraming salamat. Nandyan po yung numero. Kung gusto po ninyong sure makarating ang inyong tulong, piliin po natin ang SMNI Foundation, hindi po tinipid ang kanilang tulong. Maraming salamat po sa inyo. O ito, pag-usapan na po natin itong biglang kambyo. Bumalimbing, anak ng kagwang. Bumalimbing nga ba itong si Attorney Regal Oliva? Marami kasing nagtatanong sa akin, sino ba si Attorney Regal Oliva? Ako rin actually, wala akong personal na knowledge sa kanya. Basta na lang, marami siyang mga content na talagang papupulutan mo ng aral. Marami siyang mga content na pabor sa Duterte. Kaya naman ang mga Duterte diehard supporters, pinafollow po siya. Sinusundan, sinishare ako, aminado akong sinishare ko po ang kanyang mga post. Noong muling hinangaan ko po siya, noong kasagsagan ng pagbanat ni Vice Ganda kay former President Rodrigo Roa Duterte. Talagang isa sa mga kumukontra itong abogada. Kasi naduguguluhan ako eh. Abogado. Pero may lawit eh. Abogado na lang. So itong abogadong ito ay grabe ang depensa niya kay former President Duterte. That time nung binanatan ng bastos na Pitrang Kabayo si
Tatay Digong. Pero ngayon, magugulat ka, nag-iba yung ihip. Nahawaan talaga ng pagkapinklawan, pagkadilawan, itong si Attorney Regal Oliva ni Vice Ganda. Ayan. So ngayon, talagang kinuyog siya ng mga Duterte diehard supporters sa social media na kung ano ang nangyayari kay Vice Ganda sa pagbanat kay former President Duterte. Ganon din yung sinapit ni Attorney Regal Oliva. So ipili muna ho natin yung kanyang video. Kaso nga lang, stop natin kasi baka ma-copyright tayo kasi may YouTube channel din ho siya. Nakakasuhan tayo, abugaga naman ito. Okay, Attorney Regal Oliva, gagamitin namin ang video mo. Hindi para pagkakitaan, kundi para sagutin namin ang banat mo kay former President Duterte. Karapatan po namin mga supporter si Tatay Digong, nairibat ka. Hindi po pwedeng hayaan namin yung inyong opinyon na baluktot, na paniguradong mga ka-impluwensya ng mga nanonood sa iyo. Marami na rin po itong followers, milyon din po ito. Na-build up po rin natin ito sa Bisdak Pilipinas dahil humanga tayo sa kanya. Sa mga nakapag-subscribe sa kanya ng mga days, unsubscribe nyo na po siya. Kasi hindi ho maganda ang kanyang ginawa dito. Sigurado, malaki po ang kanyang kinita sa content na ito. Narito po mga kabisdak. Sana hindi tayo copyright ng syuklang ito. Pero stop lang natin para hindi tayo maka-copyright. Ito. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. Okay, stop tayo dun. There is no longer a matter of politics, it's a matter of law. So batas daw. Alam mo, sir, kung batas lang sana ang batayan, hindi ho sana si Tatay Digong hindi po maaresto. Abogado ka, alam mo ang batas. Kung batas lang sana ang batayan, si Tatay Digong hindi kinidnap at hindi dinala sa Netherlands. At kung batas lang ho sana ang basihan, hindi ho sana si Tatay Digong ay nakauwi na sa Pilipinas. Marami pong mga sablay na ginawa kay former President Duterte na ito ay maliwanag na politically motivated po ito. Yan ang malinaw dyan. Sinong may gawa? Si Bongbong Marcos. Kaya nga tayo nilindol-lindol na kasi nakarma ho tayo eh. Nayaan lang natin itong matanda na dalhin doon sa Netherlands eh. Maliwanag na pamumulitika. Kinokontrol po ni Bongbong yan. Yan ang maliwanag dyan. Sir, abogado. Tuloy. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Hoffman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or tuloy natin. risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pre-trial chamber held continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient. Gago. Parang hindi ko nagustuhan lahat ng linya talaga. Yung sinabi niya na si Tatay Digong, kahit makapangyarihan ka noon, ay hindi ka uubra sa batas ng International Criminal Court. Yun yung punto niya. At pinapalabas niya na si Tatay Digong ay flight risk pa rin. Tapos dahil nga sa mga pronouncement ni Vice President Inday Sara Duterte na si Tatay Digong ay kinidnap talaga papuntang Dahig Netherlands International Criminal Court at yung jurisdiction ay question din ni Vice President Inday Sara Duterte. Putang inang abogado ito, walang kwenta. So ito, Attorney Regal Oliva. Ako hindi ako abogado pero naintindihan ko ang lahat na nangyayari kay former President Duterte. Lahat tayo kahit hindi tayo abogado. Naintindihan po natin lahat ito. Anak ng kagang, ma'am. Sir, tangina, tropa ni Vice Ganda eh. Noong una, grabe makadipinsa ka kay former President Duterte, no? Tapos nandun ka nagpa-interview ka, kasama po si Vice Ganda. Kasi Vice Ganda, anak ng kamote. Kasama si Mayor Basti. Ma'am, hindi naman po sinabi ni Duterte na ako'y makapangyarihan. Kailangan palayain nyo ako. Presidente ako noon, hindi. Ang ipinaglalaban natin dito, yung sinasabi mo na batas, due process. Dumaan ba sa tamang proseso si former President Duterte? Wala. Binasahan ba ng warrant? Wala. May warrant na pinakita, meron cellphone sa cellphone. Si Tory ang gumawa. Nung pag kidnap kay Tatay Digong, napakadaming kapulisan.
Hindi ba ho yun ay labag sa kanyang karapatan bilang isang former president na wala namang kaso sa ating bansa? Nung hindi siya dinala doon sa Regional Trial Court, sir, abogado ka, alam mo ho ito. Sinabi ng International Criminal Court sa kanilang batas mismo na kapag mayroong warrant of arrest laban sa isang individual galing sa ICC, kailangan idulog muna sa Korte ng Pilipinas upang mabigyan ng karapatan ang isang personalidad na ipagtanggol ang kanyang sarili kung dapat ba siya arestuhin o hindi. Nakatikim ba si former president ng RTC, Regional Trial Court? Ang sagot, hindi. Yung sinabi ni Vice President Inday Sara, jurisdiction sa International Criminal Court sa ating bansa. Totoo naman yun walang jurisdiction ang ICC. Yan ang maliwanag dyan, sir. Na hanggang ngayon, hindi pa nga ma-resolve yung issue na yun Totoo yun, karapatan din. Former President Duterte, magayag ng ganun. Kahit sino naman, mga abogado, mga eksperto. Basta hindi lang bayad, kagaya sa inayupak na ito, ay sim lang ang sinasabi. Walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas dahil matagal na tayong hindi miyembro. Pinilit lang ni Bongbong Marcos. Anong tawag to? Di pamumulitika, biktima ng politics, si former President Duterte. Flight rest, ugag ka naman, sir. Paano nagiging banta si former President Duterte laban sa mga di umanong, mga gawa-gawa ninyong mga EJK? Kung banta si former President Duterte, edi noong malakas pa siya, yung si Dilima, nagurgur na sana yan, anak ng kagwang. Si Trillanes na hanggang ngayon, kahol ng kahol, hindi, nagurgur na sana. Nagurgur, hindi man Hindi flight risk, si Tatay Digong. Edi sana yung mga peking, yung mga witnesses ni Conte, nagurgur na lahat yan. May banta ba sa kanila? Wala. Yan ang maliwanag, anak ng kamuti to. And the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. Tanga mo! Naniniwala ka na may libo-libong pinatay? Naniniwala ka sa mga dilawan, pinklawan, anak ng kagwang, abogadong ugag? Kung libo-libong pinatay, yung complete nga lang, tatlong charge lang 3 counts of murder. Sinarge si Tatay Digong at yung iba pa nga, yung isa dalawa yata yun, yung mayor pa siya. Anak ng kamuti ka naman, Attorney Oliva, abogado kang ugag. Diyan tayo Yun ang mahirap sa ating mga Pilipino Naniniwala sa mga komunista, thousands. Ni 50, ni 20, wala nga kayong mapangalanan Pati yata biktima ng COVID. Sinabing AJK, anak ng kamuti. Di mas marami pa yatang nagurgur sa panahon ni Pinoy. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano kaysa panahon ni Duterte. Nag-war on drugs Legit operation kung mayroong mga nadamay, putang ina. Kasalanan na yung mga hinayupak. Dahil sinasabi na, huwag nyo nang subukan, sinusubukan pa. Putang, ang laki ng bayan nitong animal na to, Thousands talaga. Baka pwedeng itigil na natin yan. Yung mga sinasabi ng mga kalaban ng mga Duterte na thousands na mga nagurgor. AJK daw, wala kang ganun. Walang ebidensya. Huwag nyong ipilit na sa panahon ni Duterte, maraming namamatay. Maraming namamatay, pero hindi yung parang ginurgur lang ng basta-basta. Nag-war on drugs. Mga kriminal, mga drugista. Kasi kung mayroong thousands sa pinatay, sabi nga nila 30,000 Anak ng kamuti, pangalanan nyo lahat ng 30,000. Saan namatay? Kailan? Paano namatay? Ay po, tsaka wala nga 100 yung sinabi ninyo dyan Yung naga doon sa ICC. Di ba? Wala nga 50. Tatlo lang nga yung charge. Yan ang maliwanag, attorney, na pamumulitika. Akala mo, ang galing-galing mong magsalita, matalino ka na at alam mo na ang lahat, hindi bumaluktot ang prinsipyo mo, attorney Oliva. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. Gago. It is fight to long denied justice. Anak ng kagwang naman itong abogadong ito, sarap ang balusin Denied justice? Si Kian, na ginagawang santo ng mga hinayupak. Na-denied ba yung justice? Ano man? Naparusahan yung kapulisan. At talaga namang sangkot din yan sa droga, animal pamilya na yan Naparusahan yung pulis. Nawala sa serbisyo. Ilang pulis ang nakulong hanggang ngayon. Tapos sa sinabi mo denied justice, ina naman talaga. May due process. Kung ikaw abogado ka, naniniwala ka na may justice system sa atin, putang ina, para bang saan nag-abogado ka pa? Dapat ka ikaw yung unang kukontra. Na bakit dalhin mo yung banyaga o yung
Pilipino doon sa lugar ng mga banyaga. Wala ba tayong tiwala sa justice system natin? Ikaw dapat yung manguna eh. Dahil ikaw abogado ka, alam mo yung batas. May Supreme Court tayo. Total, kakampi naman ninyo ang presidente. Kung takin mo, kakampi na ho ninyo ang presidente, wala pa rin kayong tiwala sa justice system ng ating bansa. Putang na nakakaya. Sampal kay bangag ito. Hindi nga ganun yung iniisip ninyo, pamumulitika nga. Putang na nagawa nga natin masolusyonan yung Ampatuan Massacre. Oh, meron na nga hatol. Ampatuan Massacre, di ba, nakakulong na sila. 50 plus yun, ngayon pa kaya 3 charge of murder. Ang bubo naman ng Supreme Court natin. Yan ang nakakainis po. Pinagmumukha mo na yung si Duterte talaga. May pinatay na libo-libo, anak ng kagwang naman, sir. Huwag naman ganun. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang itinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Tanga mo! Ano? Marami daw nakukulong na walang pagkakataon magpaliwanag. Anak ng kagang ka naman. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita ng ganyang script, ma'am? Bayot ka, animal ka. Sa panahon ni Tatay Digong daw, walang pagkakataong magpapaliwanag. Maraming ikinulong. Sino? Sige nga, ilista mo. Kasi marami, magpangalan ka, anak ng kamuti. Talaga namang black propaganda. Anong pangalanan mo nga? Kung sino? Laila de Lima? Ay, ang gago eh. Laila de Lima, sarap-sarap ng buhay sa Kampo Krami, nakapag-duty pa. May kinalaman sa droga eh. Inayaan niya yung droga sa Bureau of Correction, sa Bucor. May ebidensya. Pinawalang sala lang ng NGWM. Kaya NGWM, may bangag din ang animal na yan eh. Tanginan, laki ng bayad nito. Naging nga tuloy oh. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps Lawful? Lawful ba yung ginawa kay Tatay Digong na hindi pinagbigyan sa lower court? Ang tanga mo. Dapat si Tatay Digong, kung may kasalanan man yan, dito sa Pilipinas yan, litisin. Dito sa korte litisin. Kung may kaso si Tatay Digong, kasuhan sa Pilipinas. Ang gago, wala nga kaso eh. Anak ng kagwang. Paano mo kakasuhan dito? Wala nga kaso. Yung presidente singiwin. Yan tayo. Don't tell me na si Tatay Digong, kung kasuhan dito sa ating bansa, maka-influensya pa rin sa Supreme Court. Hindi. Anak ng kamuti, presidente si Buboyem. Wala kayong tiwala sa ugag na yon. Ikaw, Atty. Regal Oliva, sarap mo. that is the true justice of it all. That the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Gago. He built an empire to fear para manakot. Gumawa ng kaharian si Tatay Digong. Gumawa ng kaharian ng pananakot. Yan ba yung punto mo? Anak ng kamuti. Pananakot sa mga drogista. Pananakot sa mga kriminal. Pananakot sa mga sindikato. Yan ang totoo. Pero sa atin mga ordinaryong Pilipino na wala tayong ginawang masama, hindi tayo natatakot. Ako natatakot ako, anak ng kamuti. Gustong-gusto ko yun eh. Hoy, Regal Oliva. 91% tarasin na approval rating si Tatay Digong nung bumaba siya sa pagka-presidente. Walang nakagawang presidente yan sa kasaysayan. Na yung tiwala, lampas-lampas. Si Tatay Digong pa rin. Isa lang ang ibig sabihin yan, ginusto ng taong bayan ang pamamalakad ni Tatay Digong, especially war on drugs. Kasi kung hindi ginusto, hindi bagsak sana ang kanya trust in approval rating. Anak ng kagwang. Taga saan ba itong hinayupak na to? Alam ko, Bisaya ito eh. Missed. Because in the end, ang batas, hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another Regal POV. Another day, another million POV. Anak ng kamuti ka. O ito na ho ang verdict natin dito sa akin, para sa akin na bayad ho talaga ang hinayupak na to. Kasi naiba yung tono eh. Napareho na sila ng tabas ng bunganga ni Pitrang Kabayo. Hinuhusgahan na si Tatay Digong, yan yung mga linya ng mga pinklawan. So ibig sabihin, pinasakay lang ng abugagang ito ang mga didiis. Maraming nag-subscribe sa kanya. Maraming humanga, animal, anak ng kagwang, nagpakagat lang, nagparami lang siguro ng followers. Pagkatapos dumami, hayan, inupira ni Palaka, inupira ng mga animal, ni Bongbong Ngiwe, bumaliktad. Ako sa akin, hindi lang ho ito simpleng content. Ito ay maliwanag na black propaganda, paninira kay former President Duterte, pagsira sa kredibilidad ng mga Duterte, pagsira sa previous administration Duterte, pagsira sa war on drugs ng former President Duterte. Yun ang maliwanag doon. Yung sinasabi niya, pwede rin po yan maka-influensya sa International Criminal Court. Para sa akin. Dahil abogada, maraming followers, yung influensya, meron ho talaga. Ang masakit lamang dito, dahil ang influensya na yan ay hindi maganda. Negatibo bilang isang Pilipino. Nakapagtataka nga, no? Dahil bigla-bigla lang nagkaganito ang kanyang banat sa mga Duterte.
Kausapan niya si Mayor Baste, pumunta pa siya doon sa Davao. Kung yung pala nagpasikat lang ang kamuting ito. Nakakalungkot dahil biktima na naman ang mga DDS ng pambobodol ng isang Pilipino. Kagaya ni Attorney Oliva, Regal Oliva, POV. Pero, agad siyang pinutakti ng mga Duterte diehard supporters. Kinuyog ho siya sa social media. Ako para sa akin, nagawa ito ng abogagong ito. Pera lang ho yan. Pera lang ho yung pinag-uusapan dyan. Kasi dalawa lang eh. Naniniwala pa rin ako doon sa sinabi ni Marlica noon na pag ikaw, anti-Marcos ka, dalawang patutunguhan sa'yo. Re-recruitin ka nila, papunta sa kampo nila, babayaran ka ng napakalaki. Or patahimikin ka nila, babayaran ka, wag mo na silang banatan. Ganun yun. So ang ang target ng ni Baki yan, siyempre, mga DDS. Pag ikaw mahina-hinaw ang pananampalataya at paninindigan bilang isang Duterte diehard supporters, talagang babalikwas ka at babayaran ka yung kaluluwa mo, isasangla mo sa impyerno. So mukhang ito po yung nangyayari. At balita pa natin, nadagdag lang balita pa na excuse me po, anak ng kamuti. Nanonood yata si Baki sa akin, nabinti ka ng mabilawkan. Ito, tuloy natin. Balita ho natin kasi maraming lumalabas na mga nakahaka lang naman ito. Equals Marites. Pero ito daw siya di umano yung papalit kay Claire Castro bilang isang spokesperson ni Bongbong, anak ng kagwang. So saan si Claire Castro mapunta? Department of Justice. Tangin na. Ginago na talaga ng EWM ang Pilipinas. So pag ito naging spokesperson na ni Bongbong, hanapin natin yung kanyang mga video. Same with Claire Castro. Mga anti-Marcos noon, ngayon pro-Marcos na dahil nabusalan at nabayaran. Nak ng kamote, no? Magkano ba offer dyan? Pasali ka. Tayo na ginawa na yan sa akin noon pa 2021, nirecruit na ako ng mga hinayupak na yan. Hindi ako sumasama kasi talagang anti-Marcos ako. Mula noon hanggang ngayon. Kahit bilhin nyo po ako ng milyon-milyon. Kahit bilhin nyo ako ng 3 billion. 3 billion? O sige, okay. Joke lang. Hindi ko naman hangad na yumaman at maging milyonaryo. Yung ginagawa ko dito, this is a passion. Ito yung, may hugot tayo May motivation tayo. Kaya tayo dito na natili sa Bisdak Pilipinas. Sa ating paninindigan at pakikipaglaban para sa bayan at kay former President Duterte. Hindi tayo natatakot. Nagaya ho nito, kung ako mahinahin na lang ang loob ko sa daming detreat sa akin, hindi sana tumigil na ako. Nagaya ho nito, papakita ko lang, anak ng kamote. Teka lang, nandito ba yun? Ay, wala pala. Sorry. Meron nga nag-detreat sa akin ngayon, pinost ko na yung mukha niya sa Facebook page ko. Na anak ng kamote, galit na galit sa akin kasi sa pagkikriticize ko sa Marcos admin. Mga iyakin, mga ubog. Natakutin ka, gugurgurin ka daw. Pero, tandaan nyo, sir. Ito. Ito yung, ano ko muna, siyempre, pagkakataon mo na rin, ibalita yung mukha ng animal na to. Nag-message po sa akin ang kumag na ito. Si Isagani Bacaro. Ang sabi niya, hoy, ungas, parang nagsawa ka na kumain ng kanin, Sobra na yung pagkaungas nyo. Alam nyo kung bakit kinakarma kayo? Kasi sobra-sobra na kasamaan nyo. Magsabi ka lang kung game ka at gagawin kitang target range. Wala ka namang dignidad kaya dapat ka nang kalusin. Putang ina, ang lakas ng amat ng ugag na ito, no? Si Isagani Bacaro ay nag-aral sa Palawan Polytechnic College Incorporated. Nakatira po sa Nara, Palawan, Philippines. Yan yung mukha niya, anak ng kamuti na yan. O National Bureau of Investigation, pag may mangyayari sa akin, hulihin nyo na yung pangit na ito. Mukhang tirador din ng animal, no? Putangin ng Palawan ka. Alam nyo, ito yung mga taong, mga ugag. Ito yung mga taong, mga talagang hindi nila matanggap na may nagkikriticize kay Bongbong Marcos. Putangin na, kaya tayo nagkaganito na karma dahil kay Bongbong sa pagnanakaw, kaliwat kanan, trilyon-trilyon, kaya tayo binaha, puro ghost projects. Putangin na mo, sir. Gumising ka. Kagaya niyan. Kung mahina-hina pa ang loob ko, sa daming detreat sa akin, siguro tumigil na ako. Detreat, tsaka babayaran ka, bibilhin ka. Kung mahina yung loob mo, wala na kami dito. Kagaya itong kay Regal Oliva. Mahina ang loob niya. Mukhang pira siya. Kaya ngayon bumaliktad siya. Naiba na yung direksyon. Naiba na yung prinsipyo. Wala na siyang kredibilidad. Maliwanag may karga ang content niya. Maliwanag, milyon ang halaga o di kaya posisyon ang kapalit ho nito. Pero hindi po siya nakaligtas sa mga Duterte diehard supporters. Yung kanyang followers sa Facebook,
From 1.6 million, bagsak ng 1.5 million followers. Anong katindi ang mga DDS? Kaya nga, itong ginawa, anong nangyari kay Vice Ganda, nadalagasan ng mga followers, yun din ang nangyari kay Regal Oliva. Kaya kayo mga DDS, umpisahan nyo na i-unsubscribe itong hinayupak na ito. Dahil walang kredibilidad, manggagamit lamang ang animal, gusto magparami ng followers, gusto kumita. Pag ito nagiging spokesperson, bugbugin natin ito sa social media. So, tingnan mo, kinuyog ng mga DDS kaliwat kanan, binatikos, pinagtrending ang mukha, trending nga sa katangahan. Pero isa lang ang palabasin natin dito na DDS na bumanat, yung kaibigan natin si Miko, Pinoy. Migo ba, Migo? Migo nga, oh. Miko pala si Miko Pugi, ayan yung kaibigan natin. Ito, sagot niya. Tingnan natin, tawa muna tayo. POV. Ang galing mo, yung dati mong legal opinion, ngayon may soundtrack na at may lighting pa. Same issue, same pace, ibang delivery lang. Noon, lahat technical. Jurisdiction, Philippine sovereignty. Ngayon, lahat theatrical. Justice, emotion, moral codes. Walang mali magbago ng tono. Pero wag naman paninindigan. Ang law, hindi nagbabago depende sa camera angle. Kung noon, ang ICC walang karapatan, tapos ngayon, biglang ICC is truth. Hindi yan legal evolution. Content strategy yan. Hindi lahat ng maayos magsalita ay totoong nakaintindi. Minsan, yung mga pa-eloquent, sila rin yung pinaka-inconsistent. Kasi ang law, ginagamit ngayon para sa likes, hindi sa logic. And here's the real verdict. Hindi nag-adjust ang batas sa trend. Ikaw ang nag-adjust sa audience. At yan ang pinakamatinding conviction sa career mo. Not from the court, but from algorithm. Another day, another Miko Poge, POV. The law, according to Mouth, Part 2. Bye! Alam mo, mas gusto ko pa to si Miko Pogi kasi nga, DDS talaga, hindi siya nangaaway, di ba, ng mga kapwa DDS, ang kaaway niya mga dilawan, pinklawan. Tangin na, hindi na batas pinag-uusapan dyan, content na yan. Gumawa ka lang ng content, magpa-trending, yun ang maliwanag, pera-pera na lang yan. Kasi noon, sabi mo, walang jurisdiction ang International Criminal Court. So ngayon, meron na. Noon, mali ang International Criminal Court, ngayon, hindi mali. Milyon ang halaga at posisyon panigurado ang kapalito nito under Marcos admin na bili ni Baki ang naturang abugagang political vlogger, content creator. Laban lang para sa bayan. Darating hindi ang time na huhusgahan ho sila ng taong bayan. Taong bayan pinag-usapan natin. Korupsyon pinag-usapan natin. Pakinggan po natin si Mama Lutikia. Dahil karamihan po ng maraming Pilipino, ugag pa rin. Karamihan ng maraming Pilipino nagbulag-bulagan na para bang walang alam kung sino ang mastermind. Pero si Mama Lutikia, alam na ang mastermind. At alam natin, na alam na rin ho ninyo. Narito po, pakinggan po natin ang banat ni Miss Malutikia. Panoorin, pakinggan natin. Galit ka na ba? Madali ho ba magalit ang Pilipino? O hindi? Pero sukdulan itong ating nakita dito sa makabagbag damdaming flood control projects. Sino ho ba ang unang nagsalita na natapos na natin ang 5,500 flood control projects noong 2024? Tapos dumating si Karina, yung bagyo. Pinak-check ho siya. Nagkagulo-gulo. At ngayon, ito na po tayo. Gusto nating malaman, sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag ka nang magpapudol. Alam natin kung sino. Ang gusto lang natin, makukulong ba? Ang gusto lang natin, makita yung ebidensya. Ano ba talaga yung evidence? Ayaw nga akong ipigay. Ako parati kong sinasabi, paper trail. So kung titingnan natin, galit ba ang Pilipino dito sa nangyari? Ang Publicus Asia po ay naglabas ng pahayag, quarter 3, kung saan ang takeaway naming una ay galit na galit si Juan de la Cruz. Talagang, kumbaga sa temperature ay talagang umabot po sa boiling point. Doon sa mga tinanong na, napunta ka ba sa rally noong September 21? 23% lang ho ang napunta. Kasi dito lang yan sa Metro Manila hindi naman nationwide. 77% ang nagsabing hindi. Mga pinklawan! Kasama nga tayo dyan sa Metro Manila sumali tayo sa 23%. Nakapunta 77% hindi. So alam na ba natin kung sinong mastermind? Putang ina, alam na natin. Alam mo? Tinanong rin sila, sa tingin nyo ba ang korupsyon naging malala o bumaba? Simula ng 53 years ago nang na-declare ang martial law. Ang sabi po, 81% ang corruption worst than before. Tapos tinanong rin po sila dun sa 1 trillion na rin-align sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag natin kalimutan parati natin kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente. Hindi ko naging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. At tinanong sila, anong opinion mo who is responsible for the realignment of the budget? Si Presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the President and Congress 49%.
Alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka dun sa official barker, huwag na kayong magkuhan, linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi yun nasasagot, wala akong public trust. Ha? At bakit na kami magbabayad ng tax? Di ba? Eh kung yan lahat ng mga kontratista na dineclare niyong 13, 14, hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo, BIR, issue kayo ng issue ng LOA sa mga ordinaryong citizen, eh yung mga dambuhalang kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, magbabayad ba ng tamang tax? Question mark. Alam na ang mastermind. Kayo alam nyo na rin. Ang alam na lang natin yung ebidensya, paper trail nga. Pero marami na nagsabi, testimonial evidence. Ikunik-kunik na lang ho natin. Pero yung sinasabi paper trail, may mamalutikiya, yan yung kailangan ilabas na ho ninyo. ICI, hawak na ninyo yan. Mayor Magalong, alam mo na rin ho ito. Merong mga testimonial evidence, marami na sinabi. Nakukunik na yung pangalan Saldico at Martin Romualdez. At sa pool dito si Bongbong. Dahil sabi ni Mama Lunitikia, hindi magiging ganap na batas yung General Appropriation Bill kung walang perma si Bongbong. Yan tatlo, Romualdez, Marcos at Saldico, anak ng kamuti, yan sila yan. Tuloy Mama Lunitikia. Mark, so, galit ba ang Pilipino? Tinanong sila, sino ang magiging accountable sa problema, sa alleged anomalies sa government flood control projects? Ha? Ang sabi nila, 49%. Both Congress and the contractors should be held accountable. 49%, ha? The President together with Congress and contractors should be held accountable. Noong una po, Congress and the contractors. Okay? Yung pangalawang option, President, Congress, and the contractors, 42%. Alam po ng Pilipino. Kaya yan sa ICI, ayaw nyo gawing public ang inyong proceedings. Alam na po eh. Yan po ang pahayag ng bawat Pilipino. Alam na namin. Ang hinihintay lang namin yung ebidensya. At hinihintay po namin yung paano ba ginawa. Sino ba ang nag-mastermind? Ito ba'y umabot sa isang branch o dito lang sa isang branch? No? Tama. Alam naman talaga natin eh. Ang na lang yung ebidensya. Kailangan ipakita ng ICI. Ang problema ng ICI, independent commission kuno, pero dependent yan kay Bongbong Marcos. At panigurado ang pupuruhan lang dito si Saldico, putang ina saan ang hustisya. Kasama ka Romualdez, kasama ka Bongbong. Tapos po, may suggestion pa sila. Tinanong sila, kung i-reallocate mo yan, yung pondo na kukunin na yun sa DPWH, tigilan na yan sa flood control. At saludo naman ako kay Presidente, sinabi niya, zero daw, no? Zero. Pero tingnan ho natin, sa NEP nyo, meron kayong leadership fund eh, na nakasana kung kanino pupunta. Mahirap naman po yun, sir, no? Pero, tinanong sa National Expenditure Program, may leadership funds na talaga yun. May allocable purpose niyan para sa mga buhaya. Yan ang pinagkukunan ng korupsyon. Tao, saan nyo gustong ilagay yung marirealize na realignment sa DPWH? Ang sabi, universal healthcare, 35%. Ang sabi, reallocate to schools, 32%. Ang sabi, reallocate to farm irrigation and water supply, 31%. Huh? So, alam ng tao, ano ba ang importante? Health, kalusugan, schools, edukasyon, at agriculture, irrigation and water supply. Kaya yung mga nang bubudol sa kay Juan de la Cruz, huwag na kayo mambudol. Alam naman namin eh. Tapos tinanong pa yan. Gusto mo bang ibalik muna ang pondo? Return stolen funds first before filing charges. Ano sabi nila? 41%. I-return ang pondo. Kaya nga ho, Mr. President, isama nyo ang Treasurer of the Republic of the Philippines para merong listahan. Ito, sasakyan, 12, ang total amount, ganito. Ito, sa AMLA, yan yung AMLA, naku, aggregated, disaggregate nyo ho, at sabihin nyo sino yung mga kinuha nyo ang kanilang mga accounts, o suspended, o garnished. Kailangan malaman ng tao, hindi yung sasabihin nyo, fourth notification, so much, na report, pero aggregated, total. Walang makikita dyan ng Pilipino, walang makikita si Juan de la Cruz. Sino yung mga yan, no? And then, tinanong rin natin, dapat ba si Presidente maimbestigahan ng ICI? Tandaan nyo ho, ang ICI, creation niya, no? To look into the anomalies. Pag sa imbestiga, dapat ba siyang mag-leave of absence while the investigation is ongoing? Meron 26% sa respondents na nagsasabi, oo, he should take a leave if investigated by the ICI. No? So, ito pong mga numerong ito, malalaki. Itong percentage na ito ang nagsasaad ng galit ng taong bayan. Hihintayin pa ba nating umalma? Kaya nga ang parati kong sinasabi, how do you earn back the public trust? By being transparent and being accountable. Those are the only two solutions. Anything less, this is just a sarsuela. Kaya po, wag po ninyong hintayin umalma ang Pilipino. Ano sa kasaysayan natin eh. Sobra na, tama na. Ang akin lamang po, huwag natin pagalitin si Juan de la Cruz. Simple lamang ho eh. Naandyan ang paper trail, pwede nyong ilabas. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail, pwede nyong aminin, may leadership fund. Bakit hindi linalabas? Naandyan ang paper trail for later release. Bakit na-release yung iba? Bakit yung iba hindi? Bakit continuing releases pa under the 2025 budget? Putang ina, grabe ang korupsyon talaga sa Pilipinas. Hinayaan talaga ni Bongbong Marcos, yan ang maliwanag dyan. May ebidensya naman ha. May hawak na yung ICI na yan. Kaso hindi nga nila pwedeng ilabas. Bakit? Sa pool si Bongbong eh. Durog na durog dyan. Tapos tatanungin mo si Martin Romualdez,
paano mag-process ng budget. Ang tanga naman ninyo. Alam na natin yan. National Expenditure Program, General Appropriation Bill, BICAM, tapos Small Committee, Pirma si Bangag. Alam na yan ng taong bayan. Alam na natin kung sino ang mastermind. Tama si Ma'am Malu Tiquia. Alam na ng taong bayan. Pero pilit pa rin tayo binubudol. Ang tanong, yung mga nabudol na, magpapabudol pa rin ba? Putang ina, wag naman ho eh. Kailangan na po tayo mag-react. Kailangan buboses tayo. Mga kapulisan, mga militar, ano na? Alam na ho ninyo, mga militar ang mastermind. Alam na po ninyo, mga kapulisan ang mastermind kung sino. Alam na ng taong bayan. Ano, magpakatanga pa rin tayo? Kasi kung patuloy tayo magpakatanga, patuloy po tayong bayuin ang dilubyo, bayuin ang kalikasan dahil ang uugad pa rin ng Pilipino ang agayaw nito. Abot po hanggang sa Visayas ang hagupit ng Bagyong Ramil. Tubog sa baha ang maraming lugar at may ilang naitalang nasawi. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Rojas City Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa Barangay Polo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para may tawid sa baha. Ang mga kalsada, nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ng hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Rojas City ang binaha. Sa tala ng Rojas City DRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuwi ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha na ayon sa mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Sa tanan ng kabarangayan, tanan ng kalsada, baan din. Sa bayan ng Ibisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Palitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa Estancia Iloilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos na kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, 13 barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at nilikas sa Balasan, Iloilo sa gitna ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada. Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para may tawid sa binahang overflow. Para sa GMA Regional TV. Iyan yung kagagawa ng mga buhaya. Ngayon hindi pa rin ninyo alam ang mastermind, ang tanga ninyo. Yan ang dahilan ng pangungurakot. Yan ang dahilan ng kasakiman. Yan ang dahilan ng pagiging bulag nating mga Pilipino. Payag tayo ng ganito. Tangina, gumising na tayong lahat. Hindi po pwedeng mangyari sa ating bayan. Tayong mga Bisaya, putangina, mangnid naman natin kung ganun. Di pa rin tayo nasaktan dito. Umay gulay. Buti pa. Yung mga taga Ilocos nga, galit kay Bungbong, Chabit, galit kayo tayo pa mga Bisaya. Taga Mindanao, anak ng kamuti o. O ngayon, babahin, may namatay. Walang pakiramdam si Ngiwe. Pati sa Samar nga, lubog na lubog. Sa lugar ni Tambaluslos eh. Pero bilib ako dito sa isang taga Ilocos. Sinusukan niya si BBM. Nakakahiya daw akong Ilocano, sabi ng mga loyalista. Well, para sabihin ko sa inyo, proud ako na Ilocano na hindi sumusuporta sa isang presidenteng bangag, corrupt, at traidor sa soberanya ng ating bansa. Alam niyo kung anong nakakahiya? Yung presidente niyong bangag. At kayo na sumusuporta sa kanya. Ganun yun. Ang tapang ng Ilocanang ito, trending po yung video niya sa Facebook. Talagang nanindigan, isipin mo, Ilocana siya. Di talaga sumusuporta, naniniwala siya bangag si BBM. Bangag naman talaga, anak ng kamote. Didilip-dip. Takot sa air follicle drug test eh. Yan na ngayon yung sinusuportahan ni Attorney Regal Oliva. Ang tanong, hanggang kailan ang pagtitiis ng maraming Pilipino? Patuloy ba magbulag-bulagan ang mga mamamayan? Marami ng dilubyo sa kuna dumating. Baha na naman. Yan, epekto na naman yan sa ghost projects na flood control ni UM, anak ng kagwang. Pati Samar, lugar ni Martin Romualdez, hindi nagkaligtas. At binaha din. May kalsada doon, puro butas-butas. Alam na ba ninyo kung sino ang mastermind? Puta ako, alam na. Si Mama Malu Tiquia, alam na rin. Anong hinintay na lang natin? Pangalanan na po ng mga nasa gobyerno at husgahan na po ng taong bayan ang mga mastermind na ito. Huwag mo tayo magpabudol. Tama na, sobra na. Kailangan makialam na tayo. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Sa'yo, Attorney Oliva Regal, sana nakakatulog ka pa sa paninira mo sa mga Duterte. At mag-enjoy ka sa malita-malitang basurang animal. Isang malita yata nabigay kay Nitang Balustos dito. Anyway, magandang tanghali po sa ating lahat. Bisna Pilipinas. God first.